Barangay Love Stories. Pero may tao din kasi na sadyang hindi alam kung paano tulungan ang sarili niya. At nakokontento na lamang sa simpleng bagay na naaabot niya. Ikaw kapuso, hanggang kailan mo mamahalin ang taong pakiramdam mo ay hinihila ka pababa? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo sa araw na ito at sana po ay nasa mabuting kalusugan kayo, pati na ang mga kabarangay na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Yumi, 29 years old at nagtatrabaho bilang Senior Financial Analyst sa isang kumpanya dito sa Caloocan. Hindi ko rin alam kung ano ang nagtulak sa akin na gawin ang sulat na ito at siguro ay para na rin kahit papaano ay mabawasan ang bigat na nararamdaman ko magpahanggang sa ngayon. Lahat naman tayo siguro ay may kanya-kanyang bagahe ng nakaraan. Mga bagahe, Papa Dudut, na minsan ay kailangan nating bawasan sa paglipas ng panahon. Papa Dudut, nasa first year college ako nang makilala ko si Charles. Mabait siya, gwapo at talaga namang lingunin ng mga babae. Akala ko pa nga noon ay pinagtitripan niya lamang ako nang sabihin niyang liligawan niya ako. Kasi sino ba naman ako noong college kami? Isang hamak na scholar na hindi masyadong mahilig mag-ayos ng sarili. Pero pinakita naman sa akin ni Charles na seryoso siya sa panliligaw niya. Sinasamahan niya ako sa paggawa ng mga school projects. Kapag naunang matapos ang klase niya ay hinihintay niya ako para sabay kaming makauwi. Nagpakilala din siya sa mga magulang ko bilang manliligaw ko at kung ano-ano pang bagay para lamang ipakita niya na seryoso siya sa akin. Hanggang sa tuluyan na nga ring mahulog ang loob ko sa kanya. At bago kami dumating sa second semester ng second year ay naging boyfriend ko na nga si Charles, Papa Dudut. Be, nandito ka lang pala. Mabuti na lang napadaan ako dito. Hindi ka kasi nagre-reply sa mga chat at text ko kaya hindi ko alam kung saan kita pupuntahan. Sorry, be. Wala kasi akong load at data kaya hindi ko nasagot mga messages mo. Ayos lang. Mabuti na lang talaga napadaan ako dito sa gym ng campus. Kaya nakita kita. Malapit kasi dito yung next class namin kaya dito na lang muna ako tumambay. Ah, okay. Ay, may dala nga pala akong chicken sandwich oh. Kumain ka na ba? O eto, para sa'yo. Uy, sakto kasi nagugutom na talaga ako. Amin na. O sige, ito, kunin mo. Ang sarap nito, be. Nagustuhan mo? Oo, sobra. Lalo na gutom ako ngayon. Mabuti naman kasi si mama gumawa ng chicken spread na yan eh. Sasabihin ko sa kanya na nasarapan ka sa gawa niya. Ay, eto pala oh. May bottled iced coffee ako dito. Buksan ko na ha. Baka mabulunan ka pa sa kinakain mo eh. O eto. Sige, be. Painom na rin ako. Dahan-dahan lang. Mamaya matapunan ng kape ang uniform mo eh. Ang sarap. Thank you, be. Nabusog talaga ako. Wala yun. May isa pa akong chicken sandwich dito. Sa'yo na lang din to para may merienda ka mamaya. Salamat ha. Ay, nga pala. Nakausap ko si Alisa kanina kasi hinahanap kita sa kanya. Nabanggit niya sa akin na hindi ka raw pumasok sa first subject niyo kaninang umaga. Oo, kasi ang totoo, naghanap pa ako ng mauutangan ng pamasahe kanina. Kaya hindi ka agad ako nakaalis ng bahay. Wala na kasing may abot sa akin si nanay kasi bago umalis si tatay, wala raw siyang iniwan na kahit na magkano. Kaya nga gutom na gutom din ako kasi hindi pa ako nag-aalmusal at tanghalian.
Nagalaw ko na rin kasi yung ipon ko. Yun yung ginamit ko na pamasahe nung nakaraang araw hanggang kahapon. Bakit naman hindi mo sa akin sinabi agad? Wala nga kasi akong load na pang text sa'yo, di ba? Pero magkasama tayo kahapon ah. Dapat nabanggit mo sa akin na ubos na yung ipon mo para napairam kita. Ang totoo, nahihiya na rin kasi ako sa'yo, be. Bakit ka naman mahihiya? Boyfriend mo ako. Ayun na nga eh. Girlfriend mo lang ako at hindi ibig sabihin nun, responsibilidad mo na ako. Ang dami mo na kayang napahiram na pera sa akin. Tapos palagi mo pa akong pinagdadala ng pagkain. Nahihiya na talaga ako sa'yo, be. Hindi naman ibig sabihin na mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo, hindi na natin responsibilidad ang isa't isa. Di ba nangako tayo na magtutulungan tayo sa lahat ng bagay? At ginagawa ko ang part ko bilang boyfriend mo. Nagigilty na rin kasi ako, be. Pakiramdam ko, ako na lang ang nakikinabang sa relasyon na to. Ako lang kasi ang palaging tumatanggap sa ating dalawa. Kasi ngayon, ikaw yung mas may kailangan. Alam ko naman na kung sakaling magbaliktad ang sitwasyon natin, ganito rin ang gagawin mo, di ba? Tutulungan mo rin ako gaya ng pagtulong ko sa'yo. Oo naman, syempre. O, kita mo na? Kasi ganoon naman talaga ang isang relasyon. Kung sino ang mas nakakaangat, siya ang mas nagbibigay dapat. Kaya Yumi, hayaan mo na ako. Masaya ako na gawin ang responsibilidad ko bilang boyfriend mo. Papadudod sa aming dalawa ay mas nakakaangat talaga sa buhay si Charles. Isa yon sa mga dahilan kung bakit nag-alangan ako noon na sagutin siya. Kasi pakiramdam ko ay hindi kami bagay na dalawa. Simple lang kasi ang buhay namin ng pamilya ko. 3 kaming magkakapatid, pangalawa ko walang trabaho si nanay at si tatay naman ay pedicab driver. Kaya nga pinilit ko talaga ang sarili ko na magkaroon ng scholarship dahil pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral. Pangarap ko na makaahon kami sa kahirapan at ramdam ko na sinusuportahan ni Charles ang pangarap ko na yon. Papadudod sa lahat naman ng bagay ay nagbibigay kami ng suporta ni Charles sa isa't isa. Kahit kailan na hindi naging issue sa amin ang pera. Hindi rin naman ako palaging nangihiram kay Charles dahil ayoko na magmukha akong kawawa. Ginagawa ko ang lahat para kahit papaano ay mapantayan ko ang effort ng pagmamahal niya sa akin. Hanggang sa dumating ang isang malaking pagsubok sa buhay niya. Yon ay nang mamatay ang papa ni Charles dahil sa isang aksidente. At ng mga panahon na yon ay ginawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanya ang presensya ko bilang girlfriend niya. Pinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal na para sa kanya. Be? Ikaw pala, be. Okay lang ba pumasok? Oo naman. Nandiyan ka na sa may pinto ng kwarto ko eh. Halika na. Pasok ka. Ito, may dala akong tray na may pagkain. Kanin, tsaka paborito mong ulam na kaldereta. Salamat. Pakilagay mo na lang muna dyan. Wala pa kasi akong ganang kumain eh. Pero Charles, ang sabi ng mama mo hindi ka pa raw kumakain mula kagabi. Yumi, hindi ko kayang pilitin ang sarili ko na kumain eh. Wala kasi talaga akong gana. Sige, ilalagay ko na lang muna dito sa may lamesa tong tray. Kainin mo na lang to mamaya pag may gana ka na. Paupo ko dito sa tabi mo ha. Sige lang, upo ka. Ano pala yung tinatype mo sa laptop mo? Gumagawa ako ng resume. Beti na mo nga kung ayos na to. Yan oh. Mukhang okay naman, be. Talaga? Ay, sige, ipapaprint ko na to mamaya. Para saan yung ginawa mong resume? Ipapasa ko, mag-a-apply ako ng trabaho. May nakita kasi akong job opening sa factory na malapit dito.
Meron din doon sa fast food na nadadaanan ko kapag pumapasok ako sa school. Mag-aabot na rin ako ng resume sa kanila kasi baka matanggap ako, sayang naman. Kung magtatrabaho ka, paano yung pag-aaral mo? Hindi ka ba mahihirapan kung magiging working student ka? Hindi ako mag-working student, be. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang totoo, plano ko na munang huminto sa pag-aaral. Pero bakit? Nakwento ko naman sa'yo, nagipit kami ngayon, di ba? Napakaraming utang ang iniwan ni Papa. At lahat yun kailangan naming asikasuhin at bayaran. Oo nga, pero di ba ang sabi mo, gumagawa na ng paraan ng mama mo? Oo, gumagawa siya ng paraan pero hindi ko naman pwedeng iasa na lang lahat sa kanya. Ako ang panganay sa aming 4 na magkakapatid. Kaya akong kauna-unahan na dapat na tumulong sa kanya. Ito lang din ang nakikita kong paraan para mabawasan ang mga gastusin namin sa bahay. At mas makakatulong ako sa kanya kung hihinto ako sa pag-aaral. At kaya gusto ko makapagtrabaho para makapag-abot ako ng mga pambayad sa kung ano man dito sa bahay. Charles, baka naman pwede pa magbagong isip mo. Pwede ka naman maging working student. Alam ko na kaya mo yun. O kaya mag-apply ka ng scholarship kagaya ng ginagawa ko ngayon para makapag-aral ako. Yumi, kung magpapatuloy pa ako sa pag-aaral, dadagdag lang ako sa gastos. Yung pera na magagastos para sa allowance o sa tuition fee ko, ipandadagdag na lang namin sa pambayad sa mga utang na iniwan ni Papa o kaya sa mga gastusin dito sa bahay. Alam mo naman na masyado pang bata yung mga kapatid ko para sila magtrabaho. Pero paano yung pangarap natin na sabay tayong magtatapos ng pag-aaral natin? Mauna ka na lang siguro na graduate. Kapag naman nakaluwag-luwag na kami, babalik din ako sa pag-aaral. Tatapusin ko rin. Pero sa ngayon, kailangan ko na munang tulungan si mama tsaka yung mga kapatid ko. Pero Charles, pwede rin naman… Yumi, buo na ang desisyon ko. At aasahan ko na makukuha ko ang suporta mo sa gagawin ko na to, be. Kailangan kita. Ikaw at ang pagmamahal mo. Kailangan kita para maging matatag ako sa mga gagawin ko na to. Papa Dudut, isa sa mga pangarap namin ni Charles na matupad ay yung sabay kaming makapagtapos ng kolehiyo at makapagmarcha sa stage. Kaya naman kinumbinsi ko siya na huwag ituloy ang plano niya na paghinto sa pag-aaral. Alam ko kasi kung gaano niya rin kagusto na matapos ang kursong kinuha niya. Kaya nga lang ay sadyang buo na ang desisyon niya ng mga oras na yon. Nang mailibing kasi ang papa niya ay nalaman niya na hindi updated ang pagbabayad nito sa insurance na para sa sarili kaya wala silang nakuha na benefits. Tapos may mga utang din na naiwan ng papa niya sa iba't ibang tao. At dumating sa point na kinailangan nilang ibenta ang kotse nila at motor niya para mabayaran ng ilan sa mga yon. Si Charles din po ang panganay na anak sa 4 na magkakapatid. Kaya siya ang nagsakripisyo para sa kanilang pamilya. Kahit nalulungkot ako ay sinabi ko na lamang na sosuportahan ko kung ano man ang maging desisyon niya noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang huminto sa pag-aaral si Charles ay kaagad naman siyang nakahanap ng trabahong mapapasukan. Naging room attendant siya sa isang kilalang motel at naging magkaiba na rin ang schedule namin kaya hindi na kami madalas na nagkikita. Panggabi kasi ang trabaho niya kaya tulog siya sa oras na gising ako. Swerte na rin yung makapag-date kami ng isang beses sa isang linggo dahil pareho kaming nagtitipid talaga noon. Pero hindi naman naging hadlang ang kaunting oras ng pagkikita at pagsasama namin para mas tumatag ang relasyon naming dalawa. Siguro kasi pareho kami na nasa point na ng pagseseryoso sa buhay ng panahon na yon. Kaya pati relasyon namin ay sineseryoso na rin namin, Papa Dudut. Hanggang sa makapagtapos na nga ako ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na trabaho. Doon nagsimula na kahit papaano ay gumaan na ang buhay namin ng pamilya ko. Na medyo kabaligtaran naman ng pangyayari noon kina Charles, Papa Dudut.
anniversary, be! Happy anniversary din, be. Grabe, ang ganda pala dito sa restaurant na to. Ang sarap sa mata ng mga ilaw nila dito. May live band pa na tumugtog kanina, tapos ang sasarap pa ng pagkain nila. Oo nga, be. Akala ko sa internet lang to maganda eh. Kasi doon ko nakita ang tungkol sa garden restaurant na to. Pero sobrang romantic pala talaga ng dating. Feeling ko tuloy nasa K-drama tayo ngayon. Be, hindi ka ba nasarapan sa pagkain nila dito? Ha? Nasarapan ako. Masarap naman ang mga pagkain nila dito. Lalo na tong beef steak na in-order mo. Eh, bakit halos hindi mo pa nakakalahati ang beefsteak mo? Ito nga sa akin paubos na. Hindi Hindi mo gusto yung timpla ng sauce? O yung pagkakaluto nila? Pwede naman nating i-request na iluto ulit nila yan kung yun ang gusto mo. naman sa hindi ko gusto yung timpla, be. Ayos lang talaga sa akin yung lasa nito. Maniwala ka, nasarapan ako. Pero kasi, ang totoo, medyo wala lang akong gana. Akala ko ba nagustuhan mo rin ang lugar na to? Dapat sinabi mo na kaagad nung umpisa pa lang para hindi na lang tayo tumuloy dito. Huwag ka nang malungkot, be. Pahawak ako sa kamay mo, ha. Sige, aminin ko na, be. Aaminin ng alin? Nahihiya lang talaga kasi ako sa'yo. Nahihiya ako na ikaw halos lahat ang gumastos para sa dinner date natin na to. Eh ano naman? Idea ko naman ang pagpunta natin dito. Oo nga, pero ako pa rin kasi ang lalaki. Kaya dapat mas malaki ang share ko sa dinner date na to kaysa sa'yo. Ano ka ba, be? Hindi na uso yan, no? Pantay na ang mga babae at lalaki ngayon sa lahat ng bagay. Kaya dapat hindi mo na iniisip ang tungkol dyan. Pasensya ka na, pero hindi pa rin siguro ako sanay na sa bawat date natin na kagaya nito, ikaw palagi ang mas naglalabas ng pera. Wala yun. Sabi mo nga dati, kung sino ang mas nakakaangat, siya ang mas nagbibigay dapat. Basta kapag nakuha ko na yung bonus ko, babawi ako sa'yo, be. Aasahan ko yan, ha? Pero ngayon, i-enjoy muna natin tong beefsteak natin. O sige, be. Pero alam mo, naisip ko lang, bakit kaya hindi pa tayo magpakasal? Ha? Ang sabi ko, bakit hindi pa tayo magpakasal? Be, bakit naman biglang yan ang naisip mong topic na pag-usapan ngayon? Wala lang. Ang tagal na rin kasi nating magkarelasyon tapos pareho naman na tayong may maayos na trabaho. Kaya naisip ko na baka pwede na rin tayong magsimulang magplano ng para sa sarili nating pamilya. Pero marami pa tayong mga ibang plano na dapat gawin, di ba? Pareho tayo naghihintay ng promotion sa trabaho. Pareho nating gustong ipaayos ang bahay ng mga magulang natin. At kung ano-anong plano pa na hindi pa natin nasisimulang gawin. Kaya wag muna nating madaliin yung mga bagay-bagay. Alam mo, mabuti pa, umorder na ako ng dessert natin kasi parang naghahanap na ng matamis yung panlasa ko eh. Tatawag lang ako ng waiter, be. Papadudot halos 3 taon na akong nagtatrabaho noon at regular na rin sa kumpanya. Ganon din naman si Charles na kaagad ding naging regular sa pinagtatrabahuhan niya. Napagtapos ko na rin ang pag-aaral ang bunso kong kapatid kaya wala na akong masyadong mabigat na responsibilidad sa buhay. Hindi kagaya ni Charles na noon ay tumatayong breadwinner sa pamilya nila. Kaya kahit pareho na kaming nasa tamang edad ay may maayos na trabaho ay alam ko na hindi pa kami handang lumagay sa tahimik na buhay. Ayoko naman talagang sakta ng feelings ni Charles noon nang tanggihan ko ang alok niya ng pagpapakasal. Pero ayoko na pareho kaming mahirapan kapag tinanggap ko yon. At isa pa, alam ko na sa aming dalawa ako ang pwedeng mas mahirapan dahil madadagdaga ng responsibilidad ko ng dahil sa pamilya niya. Hindi naman sa nagdadamot ako pero dapat kasi alam din ni Charles kung ano ang dapat niyang mas maging priority sa buhay niya, Papa Dudut.
Congrats sa promotion natin sa trabaho! Cheers! Cheers! Grabe! Halos sabay pa talaga tayong na-promote. Oo nga be, nakakatuwa. Congrats sa atin. Ang galing no, sabay tayo. Kahit hindi tayo magkatrabaho pero parang sabay yung takbo ng career nating dalawa. Yan din ang naisip ko. Halos sabay ang pag-angat natin sa mga trabaho natin. Pero alam mo be, ang laki ng tinaas ng sweldo ko. Talaga? Oo! Nasa 30% tapos tataas din ang incentive na matatanggap ko kada buwan. Wow, ang laki nga. Nakakatuwa naman yan be. Mas malaki na ang may tatabi mo para sa ipon mo. Oo nga eh, nakakatuwa. Ikaw be, ilang percent ang tinaas ng sweldo mo dahil sa promotion mo? Ha? Maliit lang. Hindi nga, pa-humble pang boyfriend ko. Siguro nasa 50% no? Grabe naman yung 50%. Hindi. Maliit lang talaga. Nasa ilang percent nga? Huhulaan ko na lang. 40%? O kung mas maliit pa doon, siguro nasa 20 to 30% din. Ano? 5% lang. Ano? 5% lang? Seryoso ba yun, be? Oo, seryoso yun. Eh malaki pa yung annual increase namin na 20% dyan sa dagdag sa sweldo mo. Wala ganun talaga sa trabaho namin. Bumibigat yung trabaho mo pero maliit lang yung dagdag sa sweldo. Grabe naman! Masyado na kayong kinakawawa dyan. Mabait naman kasi yung boss namin kaya ayos na rin. Ang sabihin mo, mas mabait kayo kasi hinahayaan nyo na kawawain nila kayo ng ganyan. Be, matanong ko lang, ni minsan ba hindi talaga pumasok sa isip mo na magtrabaho sa abroad? Magtrabaho abroad? Naku, hindi talaga Ayoko din kasi. Sayang naman yun. Nakwento mo kasi dati yung tungkol sa... Yung pinsan mo na niyayaya ka magtrabaho sa ibang bansa, di ba? Tapos ang sabi mo pa, kaya kanyang tulungan na makaalis ka agad dito sa Pilipinas. Subukan mo kayang tanggapin yung offer niya. Be, bakit naman lalayo pa ako? Ayos naman ang trabaho ko dito. Regular na ako, tapos eto nga, kakapromote ko lang. Bonus pa na mababait yung mga boss ko. At ang pinakamaganda, malapit lang yung pinagtatrabahuhan ko sa bahay namin. Malapit din sa inyo. Kaya kita mo, hindi ako nahihirapan na puntahan ka. Nagigets ko naman ang point mo, pero sayang pa rin yung opportunity na makapagtrabaho ka sa abroad. Ang laki kaya ng kikitain mo na pera dun kaysa nandito ka lang sa Pilipinas. Mas pangihinayangan ko yung mga oras na mapapalayo ako kina mama. Lalo na sa'yo. Ilang araw nga lang na hindi kita makita tsaka mayakap. Sobrang namimiss na kita Ano pa kaya yung ilang buwan o kaya taon na mapapalayo ako sa'yo? Pero if ever naman, para rin sa future nating dalawa yung gagawin mo na yun. Kumbaga, konting sakripisyo lang para sa future nating dalawa, di ba? Kaya ko naman kasing kumita ng pera nang hindi ako lumalayo sa mga taong mahal ko Hindi nga lang ganun kalaki pero sapat na rin kahit papaano para makabuhay ng pamilya. Basta para sa akin, mas importante pa rin ang oras na makakasama ko ang mga taong mahal ko. Kesa sa marami nga akong pera na pwede kong kitain, nasa malayong lugar naman ako. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nagsisimula na ring lumiit ang tingin ko kay Charles ng mga panahon na yon. Para bang bigla na lamang naglaho yung Charles na una kong kilala. Yung boyfriend ko na mataas sa mga pangarap at maraming gustong marating sa buhay. Ni hindi na nga niya naaalala yung mga planong binuo namin noong sabay pa kaming nag-aaral sa kolehiyo. Na magkakaroon kami ng separate savings para sa mga luho namin at gusto naming gawin sa aming buhay. Na magta-travel kami sa iba't ibang sulok po ng Pilipinas at pagkatapos ay pati na rin sa ibang mga bansa. Nakakapag out of town naman kaming dalawa pero sobrang dalang lang, Papa Dudut. At madalas pa ako ang sumasagot sa mga gastos na hindi ko naman ginagawang issue dahil mas malaki nga ang sinasahod ko sa kanya. Pero sa tuwing yayayain ko siya na magbakasyon ulit kami, madalas na siyang tumatanggi at sinasabi niya na dagdag gastos lamang daw yon. Kumain na lang daw kami sa mumurahin pero masarap na kainan. Kesa gumastos ng malaki sa mga biyahe,
na gusto ko. Siyempre, wala naman akong magagawa kung hindi ang pumayag na lamang sa gusto niya kaysa magtalo pa kaming dalawa. Nang mga panahon na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, na kwento sa akin ni Charles noon na may pinsan siyang nagtatrabaho sa Brunei at pwede siyang tulungan na makapagtrabaho din doon. Nung una ay hindi ko gusto ang ideya na yon kasi ayokong magkalayo kaming dalawa. Pero kalaunan ay ako na rin ang kumukumbinse sa kanya na tanggapin ang alok na yon ng kanyang pinsan. Kaya nga lang, wala raw talaga sa isipan niya ang magtrabaho sa malayo dahil ayaw niya akong maiwanan at ayaw niya ring malayo sa pamilya niya. Dinagdag niya na ayos naman daw kahit papaano ang kinikita niya sa trabaho tapos ay regular pa siya. Doon ko na nga nasimulang maramdaman na parang may mali na sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut, na parang hindi na ako masaya habang tumatagal. Unti-unti ko na ring hindi nakikita si Charles bilang lalaki na gusto kong makasama sa habang buhay. Lalo na at nararamdaman ko na para bang nakokontento na siya sa simpleng buhay na meron siya. Okay lang sa kanya kahit halos napag-iwanan na siya ng mga tao sa paligid niya. At wala na siyang balak na mag-effort pa para makahabol, Papa Dudut. Alisa, magbukas ka pa ng bote ng alak mo. Ang dami pa nitong nandito sa lamesa natin, oh. Sige lang, hindi pa nga ubos ang laman nitong nasa bote ko. Ang dami pa rin itong pulutan natin na sisig at chichirya. Dapat pala puro alak na lang ang dinala ko dito sa apartment mo. Sabi ko naman sa'yo madaming chichirya dito sa place ko. Tapos bumili ka pa rin ng sisig. Hindi ko naman kasi alam na balak mo palang magtayo ng mini grocery dito sa loob ng apartment mo. Grabe ka naman, Yumi. Hindi ko lang talaga nakain ng mga yan kasi naging busy ako sa trabaho. Pero congrats nga pala sa promotion mo. Salamat! Balita ko, ang laki raw ng itinaas ng sweldo mo ah. Saan mo naman narinig yan? Dun sa pinsan ko na dun din sa inyo nagtatrabaho. So, gaano kalaking tinaas? Makakabili na ba yan ng sariling kondo? Grabe, hindi naman ganun kalaki. Sakto lang para mabigay ko kay nanay yung pinapangarap niya na grocery sa bahay namin. Nice! Tuloy-tuloy na talaga yung pag-asenso nyo. Sana nga kasi ayoko na rin bumalik sa buhay namin dati. Alam mo yun, yung palagi kami nagtitipid sa bahay. Ayoko na ng ganong setup. Sa bagay, may point ka. Sino ba naman ang may gustong makontento sa ganong buhay, di ba? Si Charles. Anong sinabi mo? Wala. Hindi, sigurado ako na may binanggit ka na pangalan. Parang Charles yung narinig ko eh. Yung boyfriend mo ba yung binanggit mo? Wala nga akong binanggit. Huwag ka na nga mag-deny, Yumi. Aminin mo na sa akin ang totoo. Siya ang dahilan kung bakit bigla kang nagyaya na uminom dito sa place ko, diba? So, may problema ba kayong dalawa? Sige na nga, magkukwento na ako. Wala naman talaga akong problema. Baka ako lang talaga yung gumagawa ng issue sa relasyon namin. Bakit mo naman nasabi yan? Naisip ko lang na baka masyado nang mataas yung ambisyon ko sa buhay. Dapat nakukontento na ako sa kung anong meron ako ngayon. Alam mo, Yumi, hindi naman kita masisisi kasi nga nakita ko kung gaano mo pinaghirapan na igapang ang pag-aaral mo. Alam ko kung gaano mo kagusto na umahon sa mahirap na buhay niyo dati at ginagawa mo lang ang lahat para hindi na kayo bumalik doon. Pero teka, babalik ako. Ano namang kinalaman nun kay Charles? Habang tumatagal kasi, parang hindi ko na nakikita ang sarili ko na siya ang kasama ko na bumuo ng pamilya. Ibig sabihin, hindi mo na siya mahal? Mahal ko pa rin siya. Kaya lang kasi, hindi ko na nagugustuhan yung mindset niya. Alam mo yun, yung kontento na siya sa buhay na meron siya ngayon. Okay lang kahit na pag-iwanan na siya ng mga taong kasabayan niya lang mag-aral dati.
Pinagtsatsagaan niya yung maliit na sinusweldo niya sa bulok na motel kung saan siya nagtatrabaho. Tapos nung nakaraan lang, niyaya niya pa akong magpakasal. Anong sagot mo? Tinanggap mo? Siyempre hindi. Kasi pag nagpakasal kami at nagkaroon ng mga anak, ano na lang ipapakain niya sa amin? Sa bahay pa nga lang nila, halos maubos na palaging sinusweldo niya tapos dadagdag pa ako. Alisa, kagaya nga ng sabi ko kanina, ayoko nang bumalik sa buhay namin dati. At malakas ang pakiramdam ko na kapag kami ni Charles na nagkatuluyan, mararanasan ko na naman ang buhay ng isang kahig isang tuka na matagal ko nang iniwanan. Papa Dudut, nararamdaman ko naman na mahal ko pa rin si Charles. Hindi naman ako tatagal sa ganong relasyon kung hindi na. Siguro'y medyo nabawasan lang dahil nga sa mga nangyayari sa amin lalo na sa kanya. Yung hinahayaan niya ang sarili niya na hindi na mag-grow. Hindi pa naman ako yung tipo ng tao na madaling makontento sa buhay. Siyempre kasi lumaki ako sa hirap at ayoko na sanang danasin pa yon ng magiging mga anak ko. Ayoko maging isang kahig at isang tuka lamang kami sa pang-araw-araw. Nakikita ko naman kay Charles na parang ayos lang yon sa kanya, yung ganong klase ng simpleng buhay. Minsan kasi ay naririnig ko na sinasabi niya na hindi na baling naghihirap basta magkakasama ang buong pamilya. At yon ang pinakaayokong sinasabi niya talaga. Papa Dudut, hindi ganon kadaling tapatin si Charles at sabihin sa harap niya na hindi ko gusto ang ganong mindset niya. Na dapat kung gusto niya talaga na magsimula na kami ng bagong pamilya ay simulan niya na yung baguhin. Dahil hindi ako tatagal sa isang pamilya kung mararanasan ko lang din ang buhay na pilit kong inalisan noon. Kaya naman sobrang nagulo ang isipan ko. Mabuti na lamang at nagbakasyon si Charles sa Tuguegarao kasi 50th wedding anniversary ng lolo at lola niya. Kaya naman kinailangan nilang umuwi ng pamilya niya doon. At sa ilang araw na magkahiwalay kami, doon Papa Dudut ay mas marami akong na-realize. Hi, Be! Be! Ikaw pala! Kailan ka pa nakabalik ng Caloocan? Kagabi lang. Akala ko sa Makalawa pa ang uwi mo. Gusto ko kasi talaga na sinusurprise ka kaya hindi ko binanggit sa'yo. Ikaw talaga? Lika, pasok ka na. Salamat. Upo muna tayo sa sofa. Gusto mo ba ng maiinom? Wag na, mamaya na lang. Ito nga pala oh, may dala akong mga pasalubong galing Tuguegarao. Ay, salamat. Parang ang dami naman itong dala mong pasalubong, Be. Naku, konti lang to. Timpladong suka para kay tita. Carabao beef longganisa para kay tito. O ito naman, peanut candy bar para sa mga kapatid mo. At para sa'yo, ito naman paborito mong chicharabaw. Oh, Lapag ko lang muna dito, ha? Grabe ka naman magpasalubong. Buong pamilya ko talaga ang meron. ganun talaga kasi minsan na lang ako makauwi ng Tuguegarao eh. Nasaan nga pala sila tita? Umalis sila at nag-grocery para sa tindahan ni nanay. Hindi na ako sumama kasi gusto ko rin muna makapagpahinga. Sakto pala yung dating ko kasi masosolo kita dito sa bahay nyo, be. Sira ka talaga. Baka si tatay naman ang dumating tapos mahuli tayo naghaharutan. Pareho pa tayo mapagalitan. Nagbibiro lang naman ako. Namiss lang talaga kita, be. Payakap nga ako. Grabe makayakap pa. Ang higpit. Pasensya ka na. Namiss kasi talaga kita eh. Halos 2 linggo rin tayong hindi nagkita ah. Ako rin naman. Namiss kita, be. Be. Pakasal na tayo. Ha? Alam mo, be, napapansin ko sa'yo.
Kapag niyayaya kita na magpakasal, bigla ka nalang nabibingi. Kasi naman, nakakagulat yung sinabi mo. Alam mo, mabuti pa, ikuha muna kita ng maiinom. Mamaya na, dito ka lang muna sa tabi ko. Sige na nga. Alam mo ba, be? Ilang beses tinanong sa akin ng mga kamag-anak ko sa Tuguegarao kung kailan daw tayo bubuo ng sarili nating pamilya. Ano naman ang sagot mo sa kanila? Ang sabi ko, malapit na kasi malapit na tayo magpakasal. Bakit mo naman ginawa yun? Alam mo naman na hindi pa nga tayo nagpaplano ng kahit na ano tungkol sa kasal, di ba? Baka mamaya umasa talaga sila na mag-aasawa ka na. Ano naman? Doon din naman tayo papunta eh. Kaya nga niyayaya na kitang magpakasal na tayo. Ikaw lang may ayaw eh. Hindi pa nga pwede. Bakit nga hindi pa pwede? Mag-6 na taon na tayo magkarelasyon. Nasa tamang edad naman na tayo. May regular na rin naman tayong trabaho. Ano pa bang pumipigil sa'yo na pakasalan ako? Ayan! Yang mindset mo at ikaw mismo. Charles, hindi mo ba talaga nakikita? Hindi na okay ang relasyon na to. At habang tumatagal, hindi na ako nagiging masaya sa'yo. Lalo na dyan sa mga plano mo sa buhay mo. Nakukontento ka na sa kung anong meron ka lang ngayon. Ha? Anong sinasabi mo? Okay naman tayo, di ba? Akala ko okay lang sa'yo yung trabaho ko. Natuwa ka pa nga kasi halos sabay tayo na-promote eh, di ba? Sabay nga tayong na-promote pero hindi mo man lang ba nare-realize na halos wala pa sa kalahati ng sweldo kung sinusweldo mo? Be, wag mo naman sanang maliitin yung trabaho ko. Marangal naman yun, tsaka kumikita naman ako ng maayos. Kaya nga hanggang ngayon, napag-aaral ko pa rin yung 2 kapatid ko eh. Ayun na nga eh! May 2 kapatid ka pang pinag-aaral tapos ang gusto mo, magpakasal na tayong 2? Ano na lang ipapakain mo sa mga magiging anak natin? Sa bahay niyo pa nga lang halos kulang na yung sinusweldo mo tapos idadagdag mo pa ako? Ano ba talagang plano mo? Iaasa mo na lang sa akin ang lahat, ganon? Ibabalik mo na naman ako sa buhay na iniwanan ko dati? I'm sorry, Charles. Pero hanggat ganyan ang mindset mo, hindi kita kayang pakasalan. Papadudot, kagaya ng sinabi ko kanina ay hindi talaga madali ang mag-real talk sa isang tao. Kasi masyado talaga yung mapanakit ng damdamin. Pero minsan kasi kailangan natin gawin yon para matulungan sila. Lalo na sa mga panahong hindi na nila tinutulungan ang sarili nila. Nang sabihin ko kay Charles ang lahat ng bagay na matagal ko nang kinikimkim sa relasyon namin ay nakita ko ang kirot sa mga mata niya. At sa maniwala kayo at sa hindi ay nasaktan din po ako sa mga salitang binitawan ko. Pero yun kasi ang katotohanan. Yun ang mga bagay na dapat malaman ni Charles tungkol sa relasyon namin at sa sarili niya. Papadudot, na uwi nga sa pagtatapos ng relasyon ang naging pagtatalo namin ni Charles. May ilang beses na pumunta pa siya sa bahay para kausapin ako at pakiusapan na muling ayusin ang relasyon naming 2. Kaya nga lang nang panahon na yon ay buo na ang desisyon ko na bitawan siya. Kasi alam ko na hanggat nakadepende siya sa akin ay hindi niya matututunan na tulungan ang sarili niya. Gusto kong ma-realize niya noon na hindi po pwedeng sa aming 2 lang umiikot ang mundo. Hindi rin po pwedeng isabay niya ako sa responsibilidad niya sa pamilya niya. Hindi ako nagdadamot pero gusto ko lang talaga na ma-realize ni Charles kung dapat mas tulungan niya ang sarili niya na umangat. At sa paraan na yon ay baka pwede na niyang pagsabay-sabayin na gampanan ng mga responsibilidad na gusto niyang akuin. Ang pamilya niya, ako, at ang magiging sariling pamilya sana namin. Pero hanggat hindi niya naiisip ang mga bagay na dapat niyang isakripisyo, mananatili siyang napag-iwanan ng panahon at mga taong nasa paligid niya. Papadudot, pagkatapos ng ilang panunuyo ay tuluyan na ring sumuko si Charles at bumitaw na rin. Hindi ko na siya naramdaman pa noon dahil blinak na niya ako sa lahat ng mga social media. Hindi ko po siya masisisi kasi baka paraan niya yon para makapag-move on sa akin. Kaya nga lang, ako naman yung nagsimulang parang hindi makausad dahil nami-miss ko siya pati na ang presensya niya sa buhay ko.
At nang mag-decide ako na kausapin siya para subukan na makipagbalikan sa kanya pagkalipas ng halos 1 taon ay naging huli na ang lahat dahil nakaalis na pala siya papunta sa Brunei para magtrabaho. Papadudot nakaramdam po ako ng lungkot at pagsisisi noon dahil alam ko na ako ang dahilan kung bakit kami naghiwalay. Pero ngayon na mahigit 4 na taon na ang nakakalipas, wala na ang lungkot dito sa puso ko. Nakarating kasi sa akin ang balita na maganda na ang buhay ni Charles doon sa Brunei kasama ang kanyang asawa at mga anak. At least kahit papaano ay may magandang naidulot sa kanya ang masasakit na sinabi ko sa kanya. Pati na rin ang pagtapos ng aming relasyon. May pagsisisi pa rin akong nararamdaman pero baka hanggang doon na lamang talaga ang kwento naming dalawa. Dito ko na rin po siguro tatapusin itong sulat ko dahil medyo naiiyak na ako, Papa Dudut. Aaminin ko na hanggang ngayon ay mahal ko pa rin po si Charles. Kaya wala pa ako naging boyfriend mula na magkahiwalay kami pero alam ko na pagkatapos ng sulat na ito ay unti-unti ko na rin makakalimutan lahat ng kirot ng dahil sa pagtatapos ng relasyon namin ni Charles. Hanggang dito na lamang po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Yumi. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.